Hello, what's up guys? Magandang araw sa inyong lahat at andito na naman tayo sa panibagong video. Gusto ko lamang i-shoutout ang isa sa ating mga follower na nag-comment, itong si Diggy the Burger. Ito, sabi niya, ilang taon po ba bago gumaling sa bilyar? Almost 5 months na kasi ako naglalaro araw-araw, pero di ko pa rin kaya umubos ng 4 na bola. Alam nyo guys, sa lahat ng sports, hindi lang sa bilyar, kahit sa basketball, baseball, volleyball, soccer, ganyan, kailangan talaga maaga ka magsimula. Kumbaga, magsimula ka habang bata ka pa. Mas maaga, mas maganda. Kasi pag bata pa tayo, mas madali tayong matututo. Tapos, habang lumalaki tayo, yan tayo nagiging mas magaling. Alam nyo kasi guys, sa larangan ng sports, napaka-importante niya ng experience. Actually, sa lahat naman ng bagay, kahit sa trabaho, napaka-importante ng experience. Pag mas matagal mong ginagawa ang isang bagay, madami kang pagkakamali, pero madami ka ring mga lessons na matututunan at yun yung magpapagaling sa'yo. Yung ating mga billiard superstars katulad nila Efren Bata Reyes, Carlo Biado, Anton Raga, Jericho Banyares, sina A.G. Manas, yung mga yan, sina Dennis Orculio. Maaga nagsimula yung mga yan. Kumbaga, batang-bata pa sila, nagsisimula na talaga silang magbilyar. Yung iba nga, hindi na sila nag-high school or college para lang gumaling sa bilyar. Katulad ni Efren Reyes, hindi ata siya nakapagtapos ng high school o college. Pero tignan mo, nung kapanahunan niya, sobrang galing niya maglaro. As in, pumupunta pa siya ng ibang bansa para makipag-compete sa Europe or US, ganyan. Bihira lang siya nun matalo. Kaya nung kapanahunan niya, ang dami niyang title. Kaya yung tanong ng ating follower kung ilang taon daw ba bago gumaling sa bilyar, para sa akin siguro nasa minimum 5 years dapat naglalaro. Kasi ako, maaga din ako nag-start. Parang 15 years old ata ako nung nag-start ako. Tapos lang taon na ako ngayon. Pero hindi ko pa rin masasabi na magaling na ako. Hindi ko kasi priority ang pagbibilyar. Siyempre, mas priority ko yung pag-aaral. Nag-high school ako, tapos nagtapos ako ng college. Kasi sobrang hirap makahanap ng trabaho pag di ka college graduate. Lalo na sa Pilipinas, alam nyo naman yan. Tapos yung sinabi niya na 5 months na daw siya naglalaro pero hindi pa siya makaubos ng 4 na bola. Kulang na kulang talaga ang 5 months kapag gusto mong gumaling sa bilyar. Kailangan talaga taon yung bibilangin mo dyan bago ka gumaling. Tapos hindi sapat ang practice lang. Dapat kailangan mo rin lumaban. Hindi naman kailangan mag-money game ka. Lumaban ka sa mga tournament. Katulad dito sa Amerika, maraming mga player na hindi nagma-money game. Pero sobrang gagaling nila kasi nga na-expose sila sa tournament. Kaya yun, taon talaga ang bibilangin para maging magaling ka sa bilyar. Pag pinapanood mo siya, parang napakadali. Parang napakasimple lang niya, tusok-tusok lang ganyan, pero hindi. Sa bilyar guys, ang dami nyong kailangan matutunan na tira. Napakaliit lang ng pamato pero napakaraming pwede nyong gawin dyan. Depende sa tira nyo. Ibabaw, ilalim, kaliwa, kanan, ganyan. Tapos may mga pektos, iba-ibang tira. At syempre, pag iba-ibang tira, iba-ibang direksyon ang pupuntahan ng mga bola. Hindi siya ganun kadaling matutunan. Kailangan nyo talaga ng practice. At lagi dapat kayo naglalaro. Pero ituloy-tuloy mo lang ang paglalaro. Learning by experience kasi ang bilyar. Habang tumatagal, mas marami kang natututunan. At syempre, mas lalo kang gumagaling. Naalala ko pa, high school pa lang ako, naglalaro na ako. Sobrang addict ko noon paglalaro. Pero syempre, hindi ko naman madire-diretso kasi nga, nag-aaral ako. Magagalit kasi yung parents ko kapag lagi ako naglalaro. Yun siguro yung dahilan kung bakit maganda-ganda rin yung tira ko ngayon. Pero hindi ko pa rin masasabi na magaling ako kung i-compare sa mga ibang player, katulad ng mga pro. Wala din kasi akong consistency kasi nga nagtatrabaho ako. Para sa akin kasi mas importante pa rin ang pagtatrabaho kasi dito may siguradong pera. Sa bilyar kasi wala namang siguradong pera eh. Unless siguro lagi kang nananalo. Pero ang hirap naman nun, pro player nga eh, walang kasiguraduhang manalo. Tayo pa kayang hindi masyadong magagaling, di ba? Kaya ginagawa ko na ng pastime ang pagbibilyar. Mga once a week, twice a week, ganyan naglalaro ako. Lalo kapag pagod ako sa trabaho.
Iba din kasi ang saya na naibibigay sa akin ng bilyar. Kumbaga yung stress mo sa trabaho, nawawala kapag naglalaro ka. Kaya sa mga kabataan dyan guys na gustong gumaling ng bilyar, para sa akin mas magandang tapusin nyo muna yung pag-aaral. Mag-high school muna kayo, mag-college muna kayo, or pwede nyo namang pagsabayin ang paglalaro at pag-aaral. Basta huwag nyo nang papabayaan yung mga lessons nyo sa school. Tapos pagkatapos nyo mag-aral, may maganda na kayong trabaho, tsaka kayo maglaro ulit. At least may pera na kayo pambili ng mga magaganda nyong gamit, katulad ng tako, tisa, gloves, ganyan, para hindi na kayo nanghihingi sa mga magulang nyo. Hayaan nyo na yung galing. Wala namang problema kapag average player lang kayo. Makakahanap at makakahanap pa rin kayo ng mga kaparehas nyo. Ang importante, nag-i-enjoy kayo maglaro. Kasi sobrang hirap din na masyadong magaling minsan. Darating yung time na pag sobrang galing mo na wala ka nang makakalaban. Puro bigay ka na lang ng partida. Tapos ending, lagi kang natatalo. Tapos ito ang isipin nyo, kahit gaano kayo kagaling sa bilyar, meron at meron pa rin mas magaling sa inyo. At sa follower natin nag-comment, sana nasagot ko yung tanong mo. Maraming salamat sa suporta guys at hanggang dito na lang tayo. Paalam!